Ba't nandito ka sa kwarto ko? Kwarto ko to, no? At bakit mo ako dinala rito? Ikaw ang pumunta dito ng mag-isa. Gino, pwede mo ba akong gawing isang ganap na babae? Alam mo ba ang ibig sabihin ng gusto mong mangyari? Ewan ko. Basta, isa lang ang gusto ko, ang maging tunay at ganap na babae. Kapag ni-request mo sa lalaki na gawin kang babae, ibibigay mo ang katawan mo. Maliban pala sa mahina ang utak mo, wala ka rin kaalam-alam sa mundo. Maghanap ka na ibang kausap. Gino! Gino, please. Seryoso ako sa sinasabi ko sa'yo. Maawa ka na sa akin. Ayoko nang sabihin ulit na hindi ako totoong babae. Sa tingin mo ba seseryosohin kita dyan sa post mo? Gino, ipinanganak kang isang lalaki. Pero ang ginagawa mo, hindi naman gawain ng tunay na lalaki. Dapat naiintindihan mo kung paano ituring na hindi babae. Pumayag ka na, please. Buhay mo yan, gawin mo ang gusto mo. Wala akong panahon makialam sa buhay ng iba. Gino! Gino! Talagang hindi mo naintindihan ang ibig niya sabihin nun? Sinabihan ka ng boyfriend mo na inisplitan ka niya dahil hindi ka pumayag sa gusto niya. Ibig sabihin, gusto niya makuha ang katawan mo. Alam ko. Kung ganon, alam mo rin na yung pag-request mo sa akin na gawin kang isang ganap na babae ay isang malaking kalokohan, naintindihan mo? Ba't ganon? Love lang ba ang dahilan? Para may mangyari sa pagitan ng babae at lalaki, ha, Gino? Sa palagay mo ba, mabubuhay ang lalaki na hindi man lang nahahawakan ang babaeng gusto niya? Man's basic instinct, nahawakan o yakapin, ang mahal niya, no? Natural din na may mangyari sa dalawang yun. Man's basic instinct? Paano mo naman nalaman ng mga bagay na yun? Tama na, shut up and drink. Siguro, may mga klase ng babae na hindi kailangan gamitin ang katawan niya para magkaroon ng relasyon. Pero mamahalin pa rin siya ng boyfriend niya. Kapag nagawa ng isang babae na patuloy siyang kasabikan ng isang lalaki, mananatili ang boyfriend niya sa piling niya nang hindi binibigay ang katawan niya. Hanggang kailan ka ba dito sa room ko? Ang sarap matulog dito eh. Gino, thank you ha. Siguro nga, ikaw ang kaibigan na ipinadala sa akin ng mama ko. Maghilamos ka na nga. Siguro nagpakita ka sa boyfriend mo na bagong gising ka kaya kanya inisplitan. Naaalala mo pa bang promise na sa akin kagabi? Tuparin mo yun. Sa dami ng nainom ko, wala na akong maalala. Ano? Nakalimutan mo na rin bang sinabi mo? Na hindi mo na kailangan ng deposit mo? At aalis ka nang wala yun? Tumigil ka, hindi ko yun sinabi ha. Kung ganon, pagtrabahuhan mo yun habang nasa bahay kita. And make Julian Park a woman project. Nag-promise lang ako dahil nakahiga ka na sa kama ko at nagmamakaawa. Wala na akong choice. Nakakaloka ka. Hindi ba sinabi mo pinakaayaw mo sa lahat yung sinungaling? Sige na nga. Payag na ako. Kahit na mukhang hopeless case ka na, susubukan ko. Ang pakiramdam ko, ikaw ang regalo sa akin ng mama ko na galing sa langit. Tama na
nang daldal. Maghilamos ka na muna. Ay, ganyan ka na ba talaga kamanhid? Barya na lang ang natitira sa bank account ko. Naubos lahat ng savings ko para lang makasal sa'yo. Na-max out ko na ang credit cards ko sa pagbili ng mga gamit. Bigyan mo naman ako ng katahimikan. Una, hindi sa'yo ang kondo na to. At pangalawa, hindi ako nakapag-break sa'yo, Lizzie. Kasalanan mo, kaya kita hiniwalayan. Tama. Pero nakipag-break ako kay Julia nang dahil sa'yo. Ibig mo bang sabihin, dapat akong magtiis dahil masamang tao ako? Hindi pa tayo tapos mag-usap! Lizzie, please. Magdamag akong uminom ng alak, masakit pa ang ulo ko. Hayaan mo muna ako mag-shower. Mamaya na tayo mag-usap. Charlie, tapusin na natin ang relasyong ito! Ayoko! At kahit anong gawin mo, hindi ako makikipag-break sa'yo! Hello, Ma. Ang aga niyo po yata napatawag. Are you sick? Ma, anong problema? Bakit umiyak po kayo? Morning coffee for you. Ayoko ng instant coffee. Tanggapin mo na lang ang bigay ko nang hindi ka nagsusungit. Mabait ako sa'yo dahil drill sergeant kita. Ano to, military camp? Drill sergeant. Pwede bang magsimula na tayo ngayon? May kasabihan na, strike while the iron is hot. Hindi yung kasabihan o saying. Idiomatic expression yon. Ilang araw mo na ba suot yung jogging pants na yan? Isinusuot mo yan pag natutulog ka. Ginagamit mo pa rin palagi kapag lumalabas ka ng bahay. Kapag nakikipag-date ka ba, jogging pants sa slippers pa rin na suot mo? Walang lalaki matutuwa sa babaeng ganyan ng ayos. Nagmamadali kasi ako na makita ang taong gusto ko. Sayang ang oras ko, magpapalit pa ako. Sapat na bang gamiting dahilan yon? Para hiwalayan ako, Gino? Oo. Dahil hindi na-attract ang isang lalaki sa babaeng walang dignity. Ang ability na paghintayin ng lalaki ay parte ng appeal ng isang babae. Kaya kong gawin yun, Gino. Sa tubig. Ha? Ilubog mo ang mukha mo sa tubig. Bakit? Kailangan kitang i-train, hindi ba? Ang sabi mo, gusto mo maging isang babae na hinahabol ng mga lalaki. Ang problema mo, ikaw lagi ang unang naghahabol. Pwede bang ipaliwanag mo ang sinasabi mo? Excited ka lagi. Takot ka maghintay sila kaya lumalabas ka nakapajama. Hindi ako nauubusan ng pajama. Ituloy mo ang sinasabi mo. Bago ka maging tunay na babae, kailangan maintindihan mo kung bakit ang mga babae ay laging 10 minutes late. Dapat ako magpa-late ng 10 minutes? Makikinig ka ba o hindi? Sorry po. Dapat siya may intriga sa'yo. At dapat confident ka na hindi siya aalis kahit late ka na. Naintindihan mo ibig ko sabihin? Ka dyan. Ang priority mo sa oras na ito, Julian Park, ay matutunan ang salitang patience. Alisin mo ang habit mo na lumalabas agad pag may gusto makipag-usap sa'yo. Maliwanag ba? Kasing liwanag po ng araw, Sergeant. Very good. Mukha sa tubig. Okay. Hindi ba parang water torture to? Kapag sinaway mo ang order ko bilang sergeant mo, iiwanan na lang kita. Teka, huwag ka umalis! Gagawin ko na, ilalagay ko na mukha ko sa tubig. Hay! Julian? Julian? Ang arte mo, 40 seconds lang naman yun. Para akong mamamatay! Hindi ako sundalo! Bakit mo ako kailangan torturein? Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas yan sa loob ng isang oras. Ano? Kahit na may lalaki naghihintay sa'yo, Julian, hindi pwedeng lumabas dyan hanggat hindi natatapos ang isang oras. Naintindihan mo? Excuse po. Pwedeng manghiram ng 2 comics? Ano to, lokohan? Mag-dis dyan sa loob! Ay! Anong gagawin ko dito? May package ka dito. Nasaan? Ha? Sabi ko sa'yo, huwag kang lalabas. Pasok na! Gusto mo bang kumain muna tayo? Halika na! Sunog! Ah! Saan? Saan? Ha?
Sabi ko sa'yo, mas graceful dapat. Extend mo yan. At dapat naka-point ka. Balance mo. Spread your arms. Oh. Ay! Sorry, linisin ko Ay. muna. Ah, Yan ang dahilan kung bakit ka parati nasusugatan. Sige na, kumuha ka ng rubber gloves. Huwag kang tumunganga. Kumuha ka na ng rubber gloves. Sergeant Gino, sana maging friends tayo forever. Bakit ba? Alam mo ba kung bakit malakas kumain ng mga babae pagkatapos nila makipag-date? Dahil nakakagutom ang pakikipag-date? Sa tingin mo ba ma-attract ang lalaki sa babae na malakas kumain? Kung ako mismong tatanungin, nakakahiya na maging mapili sa pagkain sa harap ng mahal mo. At baka isipin ng kadate mo na nawalan ka na ng ganang kumain dahil sa kanya. May point ka dyan sa argument mo. Kung ganon, pwede ko nang kainin to? Hindi rin attractive ang isang babae na mahilig sa meat. Hello? Nagkita na tayo dati, hindi ba? Oo. Ikaw dadalawin mo si Gino, hindi ba? Oo. Araw-araw na kayong magkasama sa work. Ayaw mo pa rin siyang malayo sa'yo? Ano? Ganun na nga. Ano ba sinasabi mo dyan? Julian! Mars! Hello, magandang araw. Hi, Gino! Bakit magkasama kayong dalawa? Hinatid ko lang muna si Tonton at ang papa niya sa spa bago ako pumunta rito. First time po mag-absent sa office mula na inupisa ng project. Kaya pumunta ako rito para kumustahin ka. Hoy Arthur, chopsticks ko yan. Kukuha kita ng iba. Ano ba? Wala namang dahilan para mahiya kayo sa amin, ano? I'm sure nagsishare kayo ng mas maraming bagay bukod sa mga chopsticks. Ano? Eto ang lettuce. I-wrap nyo yung meat saka kayo magsubuan. Okay lang sa amin yun. Tumigil ka nga. Ayaw ni Gino ang ganyang usapan. Bakit ayaw niya? Wala naman akong nakikitang masama kung susubuan mo ang love mo. At saka alam naman natin kung ano yung totoo. Tama na yan. Diba? Naintindihan ko yun. Marami akong friends na gay. Mabait sila at masayang kasama. Mga gay? Gay? Siya naman! Sinabi ko na, di ba? Ayaw ni Gino na binabanggit ang salitang gay. Gino, makinig ka. Tutulungan kita. For the sake of the Hindi na. family. Malaking tulong na kung tatahimik ka lang. Hindi pwede. May naisip ako. Gino, mula ngayon hindi mo na ako friend. Lover mo na ako. Tumigil ka nga. May ilang ka lang sa simula pero masasanay ka rin. Nasisiraan ka ba ng ulo? Gino, Sige kahit na, umalis ibig ka. yung mga tao na bading ka, Umalis I ka love na. you. Honey, please, huwag ka naman ganyan. Sige na. Honey, please, mag-usap naman tayo. Honey ka dyan. Ano ba? Sorry na, Gino. Nagalit siya sa akin. Grabe, nakakatawa sila. Sorry, Arthur. Nagalit si Gino sa'yo. Okay lang yan. Ganon si Gino. Ayaw niya kasing nalalaman na ibang taon tungkol sa relasyon namin. Wala kang magagawa doon. Conservative pala si Gino. Magtiis ka na lang. Kaya lang, nakakasama ng loob. Makikinig ako. Ilabas mo ang sama ng loob mo. Sige lang. Go! Pwede kita tawagin sister. Hi! Kayo ang director ng Dam Art Museum, di ba? Hi, Director Choi. How are you today, sir? Sir,
what a coincidence to see you here. Kayo si Director Choi ng Dumart Museum, di ba? Hello, sir. I'm Charlie Han. I'm from Mirai Construction. Hello. Nakita ko kayo, kaya nga naisip kong lumapit. Maswerte kung nakasabay ko kayo. That's good. Enjoy your workout. Sir. Si Lizzie nga pala. Naikwento kayo sa akin. Alam ko, sir, na malaking kahihiyan yung nangyari nung kasal namin. Pero inaayos na po namin ngayon ang lahat. Huwag ka mag-explain. Personal affair niya yan. It's none of my business. Sorry, sir. Hindi ko alam kung anong sinabi ni Lizzie tungkol sa akin. Wala siya nabanggit tungkol sa'yo. Lizzie is one of my best employees. But her personal life is her own business. Wow! Ang galing niyo, sir. Kaya niyo paghiwalay ng business at personal affairs. Nag-worry ako dahil baka pangit na ang naging impression ko sa inyo dahil nga sa nangyari sa wedding. Mabuti hindi pala. Ang tao, pag complicated ang personal life, may tendency na masabit sa trabaho. Sana naman, hindi ka ganon. Excuse. Di ba sinabi ko na sa'yo na huwag kang magsasalita tungkol sa kabadingan? Sorry na. May agreement na tayo. Pag nagsalita ka tungkol sa sexual preference ko, gagawin mo ang lahat ng iutos ko sa'yo. Pero paano na lang pag hiningi ng pagkakataon? At isa pa, Gino, alam naman nating lahat ang tungkol doon. Pwede ko bang ibaba ang mga kamay ko? Paano kung ayokong pumayag? Meron akong hinihintay na message eh. Sige na. Pero hindi na kita patatawarin sa susunod. Oh, yes! Bukas na yung interview ko. Siguradong makakapasa ako doon kung tutulungan mo ko. Tulungan mo ko, ha? Ano kayang isusot ko bukas? At bakit naman kita tutulungan? Sorry na po. Tingnan mo, naiiyak na ako. Drill Sergeant, bakit ang ganda ng skin mo? Honey, Eto, milk, here sir. egg yolk. Ang sarap naman. Ano ba? Magtira ka naman para sa mukha mo. Gutom ako. Dahil sa'yo, hindi ako nakakain ng karne kanina. Kung gusto mo, kainin mo na lang to. Ayaw. Para lang sa mukha ko yan. Lagyan mo na ng ground kelp. Ay, bakit ko ba ginagawa to? Sayang naman ko itatapon lang. Hindi na kasi pwedeng kainin. Hindi ba gutom ka kanina at gusto mong kainin? Bawal magsalita ang nakamask dahil magkaka-wrinkles ka. Siguradong matutuwa ang boyfriend mo kung kasama natin siya ngayon. Hello? Miss Carmi? Babae ang tumawag. Ba't ginagawa mo sa akin to? Sunday ngayon, bakit hindi ka umuwi para dalawin ako? I'm sorry. Masyado akong busy sa work. Babae siya talaga? Sino yan? May kasama ka ba? Wala yun. Aso lang yun ng neighbor ko. Aso? Anong klaseng asing parang tao nagsasalita? Hindi ka dapat masyadong mabait sa babaeng kausap mo. Baka mahulog siya sa'yo. I'm sorry talaga. Babawi na lang talaga ako sa susunod na makita tayo. Promise ko yan. Hindi ka dapat nagpa-promise dahil sigurado aasa siya. Grabe yung aso ng neighbor mo, anak. Napakaingay. Sa tingin ko, dapat kayo lumipat ng I have to go for now. Tatawagan na lang ulit kita. Bye.
nagagawang magpaasa ng babae. Kung hindi mo siya kayang mahalin, dapat simula pa lang sinasabi mo ng totoo. Pero mahal ko siya. Ha? Ano ka ba? Ano ako? Bisexual ka ba? Mama ko ang tumawag, no? Nagagawang mong tawaging Miss Carmi ang mama mo? Oo. Wala dong masama. Yun ang gusto niyang itawag ko sa kanya. Ang swerte mo naman. Kasi pwede mong tawagin ang mama mo sa pangalan niya. Siguro kung nabubuhay ang mama ko ngayon, tatawagin ko rin siya sa pangalan niya. Miss Eunice. Kailan ba namatay ang mama mo? 5 daw ako noon. Pero ang weird ng memory ko. Bakit naman? Kung talagang 5 ako noon, dapat may naaalala ako kay mama. Pero wala akong memory sa kanya. Kahit nga ang mukha niya, sa mga pictures ko lang nakita. Mahina na siguro ang ulo mo. Siguro nga. Joke lang yun, Julian. Tama ka. Talagang mahina ang ulo ko. Kaya siguro, wala akong ginawang tama sa buhay ko. Masyadong mabigat para maranasan ng isang 5-year-old na bata ang mawalan ng ina. Sa sobrang sakit na naramdaman niya, kinalimutan niya. Isang paraan para protektahan ang sarili niya. Posibleng ganun din ang ginawa mo. Gino, salamat. Ngayon ko lang to sasabihin sa'yo. Masaya ako na nandito ka. Welcome to my home. Kunos matag ulan ay kakayanin ko. Walang manulungkot at luluha. Good morning. Napano mukha mo? Ikaw ang napano. Hala, bakit? Meron din ako? Ako rin? Oh! Sabi mo papaganda yun ang mukha. Hindi kayo bulok yung itlog? Ay, patay. Ang interview ko. Nandito ka na, Gino? Anong nangyari sa'yo? Bakit ang aga mo yata pumasok? Maaga ako. Kasi may sasabihin ako sa'yo na importante. Ano bang ginagawa mo? Wow naman! Pati si Walden ang aga pumasok ngayon ah. Talagang ibinubuhos ng firm natin ang lahat para makuha ang Dam Art Museum project, ha? Napano ka naman dyan? Inaalis kong sakit ng ulo ko. Hindi makakatulong sa'yo ang face towel. Uminom ka na ng gamot. Teka, kumusta nga pala ang Sango J? Trabaho ko yun. Huwag mo akong pakialaman. Oh? Sa edad mo yan, ngayon ka lang magka-chicken pox. Kahit sobrang kati, huwag mo kakamutin yan, ha? Hindi to chicken pox. Bakit mo naitanong? Gino, alam ko yata na may binabalak kayo. Kung ayaw nyo akong isama sa mga plano ninyo, hindi na ako alis sa tabi ni Amy. Mukhang nananaginip pa to si Walden eh. Kaya kung ano-ano pinagsasabi. Alam ko ang nangyayari, Gino. Alam ko na nakatira ka ngayon sa Sango J. Pero, hindi ba mag-isa lang dun yung anak na babae ni Professor Park? Bukod dun, dalaga pa siya. Bakit ka nandun? Paano na si Amy ngayon? Mali ang ginagawa mo. Hindi, Walden. Anong hindi? Gusto mo makuha ang project na ito. Pero kung iniisip mo na gamitin ang anak na dalaga ni Professor Park, napakasama mo, Gino. Dahil manloloko ka ng tao para lang manalo. Hindi mo ba kilala si Gino Walden? Para pagbintangan mo siya? Pero di ba sa Sango J siya nakatira ngayon? Doon tayo sa labas mag-usap. Tara na! Pakiramdam ko, ikaw ang regalo sa akin ng mama ko na galing sa langit. Masaya ako na nandito ka. Welcome to my home, Sergeant Gino. Sana maging friends tayo forever. Alam
Alam ko na iiwan ni Chairman Choi ang Damart Museum project sa anak niyang si Director Choi. Pero I never thought na hayaan niyang mag-isang mag-decide si Vincent kung sino ang kukunin nilang firm. Ginawa niya yon para pagandahin ang reputation ng anak niya sa public eyes. Pero ang tunay na deciding power ng MS ay kay Chairman Choi pa rin. Pero, nag-promise ba siyang pagdating ng presentation, tayo ang pipiliin niya? Hindi. Sa tingin mo ba ganun siya kadaling i-convince to vote for us? Kung ganun, paanong... We are going to change the rules of the game. Kailangan mong pigilan ang mga unwanted players na mag-participate sa bidding sa Dam Art Museum project. Ano ang plano nyo para mangyari yun? Relax. Malalaman mo pagdating ng panahon. Thank you very much. Sir? Nasa line na po si Professor Ronald Park. Kakausapin na po kayo. Hello, Professor. This is Vincent Choi, Director of the Dam Art Museum. Pinuntahan ko kayo sa England last month. Yes, sir. In-offer ko sa inyo yung museum's expansion project. No, Professor. Hindi ko na kayo pipilitin na tanggapin ang project, but to be a judge for the competition. We'll send you the materials para hindi na kayo bumalik sa Korea. Nakikiusap ako sa inyo na i-reconsider. Gusto ko kayong mag-judge. Tawagan niyo kami kapag nagbagong isip ninyo. Mag-iintay kami. Thank you, sir. Anong sabi niya, sir? Tinurn down niyo ulit kayo? Pupunta ako sa Sanko Ching ngayon. Wow! Ang husay mo mag-remodel ng gamit. Mapapakinabangan mo ulit yan, Mars. Sharon, ano yan? Set lang ng pampaganda. Hindi para sa tulad mo na maghilamos lang, tinatamad pa. Cleansing oil. Subukan mo. Ito ang gamitin mong pang-wash ng face. Kaka-order mo lang na i-deliver agad ngayon? May friend ako sa factory. Iba ka rin, ano? Bumagsak ka na nga sa interview, nakakapagtrabaho ka pa. Ay, anong gusto mong gawin ko? Maghapon ako magmukmuk dito sa bahay. Sa totoo lang, bongga talaga ng personality mo. Inagaw na ng kaibigan mong pinakamamahal mong boyfriend. Binenta pa ng tauhan mo sa loan shark ang bahay mo at bumagsak ka sa interview mo kanina. Pero kung umasta ka, parang okay lang lahat. Feeling ko may sayad ka na, te. Wala. Ang hindi ko maintindihan sa interview ko, bakit ginamit na issue na hindi ako nag-graduate sa isang prestigious school? Sinabihan pa ako na hindi ko yun major, hindi ako nag-aral abroad at kulang sa experience. Ba't pa ako tinawagan? Hindi talaga ako bagay sa opisina, kaya ako na mismong tumanggi. Magsabi ka ng totoo, ikaw ang tinanggihan dahil masyado kang pasaway. Teka nga, ba't wala pa si Gino? Ibibigay ko sa kanya yung gift ko at magpapakasawa sa pagtitik sa kanya. Medyo close na kayo ni Gino ngayon. Kahapon lang magkasama pa kayo nag-facial mask. Hindi ka ba naiirita sa kanya, Julien? Ang arte niya nang magsalita, tapos ang sungit-sungit pa niya. Hindi. Nasanay na ako sa kanya. Nagsusungit pa rin siya, pero nakukita na ako at hindi naiinis. Tapos... Ano? Paminsan-minsan nga, bigla na lang siyang... Ano? Ano? Sabihin mo. Bigla na lang siyang magbibitaw ng mga salitang nakakapagpataba ng puso. Sweet siya. Kahapon nga, ang corny. Pero sabi ko sa kanya, masaya ako na nandito siya at welcome to my home. Hindi pwede. Ang alin? Kahit na malungkot ka, dahil sa pag-break ninyo ni Charlie, hindi ka pwedeng ma-inlove sa isang bading. Dahil habang buhay ka lang niyang sasaktan. Sharon, my friend, gusto mo bang maranasan kung paano mamatay? Sa kamay ng sarili mong kaibigan? Sino yan? Ito ba ang bahay ni Professor Park? Opo. Pero wala po ngayon dito si Papa. Alam ko na wala siya. Gusto ko lang makausap ang anak niya. Sharon, paano yan? May pinapunta rito si Papa. Relax ka lang, no? Okay lang yan. Bakit ba binabanggit ang papa mo, natataranta ka? Mars, sa tingin mo makakapag-relax ako pag nalaman ni Papa na ginawang collateral ang bahay, ako ang patay. Tapos
Julien, paano yun malalaman ng papa mo? Nandun siya ngayon sa England, hindi ba? Oo nga. Excuse me, sir. Pwede po bang malaman kung anong sadya niyo sa akin? Gusto mo talaga makatikim? Ay, sinasabi ko na sa'yo! Bading ang lalaking kasama ko! Ako nga pala, Ha? si Vincent Choi, director ng Dam Art Museum. Hindi ba friend ka ni Gino John? Ha? Sorry po, wala akong maitutulong sa inyo. Hindi po ganun kalakas ang loob ko para kumbinsin ang papa ko. Sa palagay ko, mahina ang loob mo pag kakausapin mong papa mo. Pero matapang ka nung una kita makita. Sir? Nakita niyo na ako? Teka, nabanggit niyo kanina na ako yung friend ni Gino. Magkakilala din po kayo? Magkikita pa tayo sa ibang araw. Magkakwentuhan pa tayo. O paano? Kailangan ko na magpaalam. Goodbye, sir. Goodbye, sir. Naku, nakakaloka. Paano ako nakilala ng lalaking yun? Ewan, wala akong naintindihan sa sinabi niya. Uwi na. Ang labo eh. Bakit gusto ng MS Group na Sango J ang concept ng design ng Dam Art Museum project? Kung ikaw nga, hindi mo ma-figure out eh. Ako pa kaya na ordinaryong tao lang. Alam kong merong basehan eh. Posible kaya? Hindi mo ba nabalitaan? Na kapag nahati, ang National Assembly building sa dalawa, may biglang susulpot na army of robots. Ay, May mga robots na nakatira sa ilalim ng Sango J. Gino. At kapag ang secret button ay pinindot ni Professor Park, bigla silang lalabas. niloloko mo ba ako? Relax lang, joke lang. Nahihirapan ka mag-isip kaya nag-joke na lang ako. Bakit nga kaya? Gino, okay na ba ang mukha mo? Oo. Mabuti naman. Nabawasan na rin ang pantal sa mukha ko. Ang sabi ni Sharon dahil daw yung sa salt content ng kelp na ginamit natin. Kamusta ang interview? Ayun, duhaan ako. Nakakapagpiro ka pa. Sorry, Gino. Kasi nasayang lang ang pagtulong mo sa akin. Wala yun. At hindi mo kailangan mag-sorry. Maaga ka bang uuwi mamaya? Baka mo naman na itanong. Dinalhan kasi ako kanina ni Sharon ng mga pang side dish. Sabay na tayo maghapunan. Try ko. Uwi ka na, sabay na tayo maghapunan. Nakakatawa, para kayong mga bagong kasal. Tigilan mo nga ako. Gino, sige na, umuwi ka na. Magmadali ka para sabay kayo kumain. Pagkatapos, sabay din kayo maligo. Hindi ka na nakakatuwa ha? Hello, Lizzie? Sit down. Nag-iisip ako kanina ng gagawin. Tapos naalala ko yung invitation mo na mag-dinner tayo. Sana hindi ako nakaistorbo. Hindi naman. Dinalhan kasi ako kanina ni Sharon ng mga pang side dish. Sabay na tayo maghapunan. I'm sorry, Lizzie. Pwede bang mag-coffee na lang muna tayo? Next time na lang yung dinner na promise ko. Sana may plano kang umattend sa darating na Architects Annual Ball. Bibigyan kita ng mga information tungkol sa party. Kulang ang 1 cup of coffee para sabihin ko lahat yon. Namatay ang mga parents ko when I was in high school.
Inampon ako ni Julian. Dahil wala na akong mapupuntahan during that time. Grabe siya. Ang feeling yata ni Julian nung mga panahong yon, walang ibang taong pwedeng mag-alaga sa akin. Lagi siyang nakasunod sa school. At sa bahay, tinatanong niya ako kung kailangan ko ng pagkain o gamit. Ang sad. I felt miserable. Pinaramdam niya sa akin na nakakaawa ko. Gusto ko siyang sabihan na huwag siyang magpanggap na mabait. Hindi siya nagpapanggap, Lizzie. Mabuti siyang tao. Ang mga gamit ko nun, halos lahat nang galing sa kanya. Naisip ko tuloy kunin kung anong meron siya. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kabutihang ipinapakita niya sa akin nun. Kapag inagaw ko sa kanyang isang bagay na hindi niya gustong makihati ako. Na nag-backfire sa'yo. Gumawa ka ng malaking pagkakamali sa buhay mo. Tinraidor mo ang kaibigang nag-alaga sa'yo. Pero pagkatapos ng mga nangyari, masaya ka ba? Hindi eh. Ako ang sumablay sa pagiging masamang tao ko. Ibig sabihin, kung hindi ako magaling sa paggawa ng masama, baka deep inside, I am still a good woman. Tama ba, Gino? So, can I have a drink? Gusto kong uminom ng alak ngayon. Okay ka lang? Lokong driver yun ah. Talaga bang hindi mo kayang magmahal ng babae? Bakit kaya parang pakiramdam ko na-attract ako sa'yo? Siguro dahil marami kang nainom. Thank you very much. Ano bang nangyayari sa'yo? Ina-expect mo ba na tatahimik na lang ako? Ginagamit mo ba si Gino para magalit ako? Alam ko na. Ipinapakita mo ba sa akin na flirt ka para awayin kita at hiwalayan? Nagsisimula na ako ng bagong buhay ko. Sa piling ng lalaking makakasama ko sa future. Totoo? At si Gino John ang lalaking yun? Sa ngayon, interesado ako sa kanya. Do you know why? Dahil ibang-iba siya sa'yo, Charlie. Yun ang pinakamalaking dahilan. Aaminin ko hindi ko pa kaya na hiwalayan ka. Bakit? Dahil ba galit ka kay Gino John? Alam mo ba kung anong problema mo, Charlie? Puro ka selos at hinala. Selos ang nagpapatakbo sa buhay mo, kaya sira ng ulo mo! Tatanggapin ko tong kabayaran. Bayad sa kasalanan ko kay Julian nung pumatol ako sa'yo. Good night. Baka hindi pa siya kumakain sa kahihintay sa akin. Nandito ka? Teka,
Hinintay mo ba ako? Alam kong busy ka sa trabaho mo at sa dalawang boyfriend, pero sana tinawagan mo ko para sabihin kakain ka sa labas, no? Naghain ako at nagluto pa ako ng bean paste stew. Hindi ako sigurado kung masarap. Kunyari, kinain ko na lang. Masarap ang pagkakaluto ko. Totoo. Siguro nga masarap yun. Hindi ka ba kumain sa kahihintay sa akin? Kumain na ako, no? At kinain ko na rin yung parte mo. Uy. Patience. Nakalimutan mo na ba? Nakakita ka lang na pagkain, nasira na yung ulo mo. Hindi ako natutuwa sa taong nagdadamot ng pagkain. Gusto mo? Sige na, matangkad ka na. At ikaw naman bansot. Ang sarap naman. Sana, kinain na lang natin yung bean paste stew sa bahay. Mas gusto mo bang umuwi na lang tayo ngayon? Hindi. Naka-order ka na, sayang naman ang pera. Kain na tayo. Ayan, kain na. Naghugas ka ba ng kamay? Hindi ako naghugas. Kung nandidiri ka, ako na lang ang kakain yan. Hayaan mo na. Titiisin ko na lang. Ano bang ginawa mo at hindi ka kumain? Busy ako eh. Ang daming trabaho. Alam mo, maghapon din ako nagtatrabaho. Hindi dahil hinintay kita dumating. Sinumpa ko na hindi na ako magugutom ulit sa paghihintay sa isang lalaki. Alam ba ni Charlie yung panahong nagutom ka sa kahihintay mo sa kanya? Alam niya. Pag naririnig niyang nagre-reklamo ang tiyan ko. Ikaw ang babaeng walang kasing takaw. Pero nagpapakagutom kapag may hinihintay. Ang ganyang babae ang madaling hiwalayan. Kaya nga ako nagsisikap. Pinag-aaralan ko lahat ng tinuro mo. Huwag mo madali ng pagbabago mo. Kumain ka na. Hoy, Gino. Thank you sa pagkain, ha. Grabe, busog na busog ako. Huwag mong sasabihin yan kapag may lalaki sa harap mo. Masyado ka namang maselan. Sa tingin mo ba, kapag nakumpleto ko na ang Make Me a Woman project mo, may lalaki na magmamahal na sa akin ng totoo? Eto na! Wow! Julian, ang stress releaser na yan ang the best! Subukan mo rin! Todo mo! Kaya ko yan! Kaya! Lakasan mo! Go! Ang hina naman eh. Ano ba? Dapat lakasan mo! Gino, penging barya. 50 cents lang. Ito ang best na stress releaser. Pinakain na nga kita, pineperahan mo pa ako. Sige na, bigyan mo na ako. Barya lang naman eh. Julian, hindi talaga kita minahal. Julian, para sa akin, isa ka lang maliit na papi na naliligaw at walang mapuntahan sa gitna ng ulan. Tama na yan. Konti na lang, Gino. Ilang suntok na lang. Gagaan ang pakiramdam ko. Hindi niya mapapagaan ang pakiramdam mo. Sugurin mo na lang si Charlie at sampalin mo. Yun naman talaga ang gusto mong gawin, di ba? Aminin mo. Kahit sampalin ko siya, wala pa rin magbabago.
ganito pa rin ako. Ang mahina at walang kwentang si Julian Park. Isa pa rin akong babae na iniwan ng boyfriend kaya galit sa mundo. Ano ba ang gusto mong gawin sa buhay mo ngayon? May paraan ba para maging masaya ka ulit? Hindi ko alam, Gino. Wala akong maisip na ibang paraan. Hindi ko alam kung paano mag-move on. Hindi ko alam. Wala ka bang lakad sa Sabado? Ako meron at gusto kitang isama. Saan? Sa isang malaking party. A-attend din si Charlie sa parting yon. Patunayan mo na kaya mo mabuhay nang wala siya. Ipakita mo sa kanya kung gaano ka-elegante ang ex niyang si Julian Park na iniwan niya noon. Gino, bagay ba sa akin? Ano yan? Makikipag-date ka ba? Pwede na to? Hindi ka igagalang kapag ganyan kaiksi ang skirt mo. Baduy, mukha kang female security guard. Sorry ha, ang dami mong nagastos sa akin. Isa lang ang request ko. Huwag kang magkakalat sa party na yon. First time ko yun, Gino. Makaka-attend ako sa party na nakikita ko lang sa mga pelikula. Ay, grabe, excited na ako. Bawal doon na maarte ha. Tingnan nyo kung gaano kaganda ang salon. Gosh! Kayo pala dapat ang ipinaremodel ko. Wala ba kayong mga mata, ha? Hello, Maestro Gracie. Ano yon? Gino dear. Long time no see. Ba't ngayon ka lang dumalaw? Last time ko nung remodel ko ito. That is so true. Come here. Super over ka talaga. Sabi ko dalawin mo ako lagi. Pero hindi ka nagpaparamdam. I'm sorry. Naging busy ako. Okay, pagbibigyan kita ngayon. Sino siya, Gino? Si Julian, kaibigan ko. I-makeover mo. Kaibigan mo? Friend ko. Friend mo. Friend daw. Water, please. Lover mo rin siya? Sarah! Sana sinabi mo sister mo ko. Ayokong isipin niya na may kapatid akong walang breeding. Teka, ano kayang bagay sa'yo, girl? Hindi ko alam eh. Akong bahala sa'yo. Okay. Relax ka lang. Face front. Sorry. It's okay. Trust me, dear. Pagagandahin kita. Promise. Sir, they are from the foundation. Oh, It's so nice to see you here. kamusta na ngayon ang relasyon ninyo mag-asawa? Po? Hindi pa rin ba kayo nagkakaayos? Ang hina mo naman. Hello. Interested sila sa project. How have you been? Thank you, sir. Ready ka na ba? Oo. Kaya mo yan. Trust me. Shall we?
Yes. At si Julian ang partner mo ngayong gabi. Si Julian ang date ko tonight. Magkakilala kayo? Ba't ka nandito? At kasama mo si Gino? May invitation ako dito sa party. Wow! You look good, Gino! Kahit anong isuot niya, bagay sa kanya, right? Hi, Arthur. Julian? Wow! Nag-transform ka! Nalagyan lang ako ng makeup. Feeling ko ibang tao na ako. Very good. Very good, ha? Puntahan si Director. Tama. Julian, let's go. Ano ba? Bitiwan mo ako? Lizzie. Ano nangyari? Bakit? Paano sila nagkakilala? I mean, kailan pa sila naging magkaibigan? Bakit hindi mo na lang sila tanungin? Bakit? Nagsisisi ka ba na iniwan mo siya? Ngayong nakaayos siya? Masyado kang obvious, Charlie. Kasama mo ang friend mo. It's nice to see you again, sir. You look lovely. Thank you, sir. Kilala niyo na siya? Hindi alam ni Gino. In-invite ko si Professor Park na mag-judge sa upcoming competition. Pero tumanggi siya. Kaya ang anak niya ang pinuntahan ko para pakiusapan siya. I see. Hindi ko alam. Mr. John? There's somebody here that I would like you to meet. Okay. Go ahead. Ako na mag-entertain kay Julian. Thank you. Huwag mo akong alalahanin, Gino. Magbibehave ako dito. Hindi ko kakalimutan ang tinuro mo sa akin. Paano ako hindi mag-aalala sa'yo? Para kang walking time bomb. Sumunod kayo sa akin. Close na kayo ni Julian. Dinala mo siya dito eh. Dati ang mo ang kadate mo kapag may ganitong event. Bored kasi siya kaya sinama ko na lang. Yung lalaki na nasa bandang kanan, ang business manager ng MS Group of Companies. Malakas ang hatak niya sa upcoming competition. Naku, maraming salamat sa pagtulong mo sa amin, Lizzie. With you on our side, para kami may buong army. Gusto niya ang architecture ng Middle Ages. Kaya yun ang pag-usapan niyo. Lumapit na tayo. Obvious na type ka ni Lizzie. Tumigil ka nga. Bilang anak ni Ronald Park, malaki may tutulong mo sa work ni Gino. Wala po akong magagawa. Hindi po kasi alam ni Gino kung sino ang father ko. Kailan lang po kami naging friends. Totoo? I'll go to Gino. Kawawa siya kung wala siyang partner. Let's go. Uy, nahihirapan ka? Kakawakan ko na lang. Bilisan mo na! That way. Teka, sir. Ibig niyo sabihin, inaalok niyo ako na magtrabaho para sa inyo? Ha? Inisip namin maglagay ng furniture designer. I knew that you would be the right person for the job. Nung nakita ko yung chair na ginawa mo. Kung ganun... Kung ganoon, gusto niyo ako ang gumawa ng mga furniture sa children's lounge? Tama ba, sir? Sige po. Thank you for entertaining her. Sana hindi nakaistorbo sa inyo partner ko. Oh, no. May pinag-usapan lang kaming importante. Ano naman yun? Pwede ko bang malaman, sir? Gino, alam mo ba, gusto ni Director Choi na ako ang... Gino! Gino! Excuse us! Excuse us! Gino, ano ka ba naman? Nakakahiya na pumunta ka sa isang party na wala kang kasamang partner or date. May dalawang partner ka sa gabing ito. Sir, Dalawang partner mo? Sino naman yung isa? Sino ka? Ako? Ako si Julian Park.
Jaime, relax ka lang. I'm alone tonight. Bakit hindi na lang ako ang gawin mong partner ngayong Ayoko gabi? magkiki-partner ka. Si Gino ang gusto ko. Tell me, ano nangyari? Miss Park, buti pa pag-usapan na lang natin yung offer ko sa Monday. I will expect you sa museum. Yes, sir. Excuse me. Enjoy your evening. Goodbye, sir. Paano yan? Baka iniisip niya two-timer ka. Bakit nandito ka? Dahil isinama ko. Ay, pahama ka talaga, Walden. Sinabi ko na sa'yo kung gusto mo makatulong, huwag ka maikialam. Akala ko kasi walang kapartner si Gino ngayon. Sinong babaeng to? Bakit kasama mo siya? Jaime, sa labas na lang tayo mag-usap. Julian, babalik ako ha. Bakit ang sweet mo sa kanya, Gino? Excuse me. Hindi naman sa sweet sa akin si Gino. Sa tingin ko, hindi mo pa alam. Siguradong mabibigla ka. Julian, Park, don't say anything stupid. Gino naman. Hanggang kailan mo ba itatago ang katotohanan? Ha? Please, Julian, huwag ka na magsalita kung ayaw mo. Magalit ako. Kailangan liwanagin mo ang issue para wala ka ng problema. Sinabi ko na sa'yo kung gaano kasakit ang feeling na niloloko. Siguradong masasaktan siya kapag nalaman na niya ang totoo.